Agila, Probinsya. Mga balitang kinalap at nadagit ng mga Agila correspondents sa iba't ibang panig ng bansa. Agila, Probinsya. Pinakamabilis na impormasyon dahil sa bawat bayan may Agila. Magandang umaga Pilipinas, ngayon ay Huwebes, Hulyo 2, 2015. Ako si Madeline Villar, ito ang Agila Probinsya Morning Edition. Sa ating headlines, NFA sa Camarines Norte mahigpit na ang monitoring sa posibilidad na makapasok sa lalawigan ang pekeng bigas galing China. Bayan ng Malaybalay sa Bukidnon, ilang oras na nawala ng supply ng kuryente. 10 bayan sa Maguindanao nalubog sa baha dahil sa walang tigil na pag-ulan sa lalawigan. Maraming residente na nanatili sa mga evacuation center. Ilang landslide na itala sa Mountain Province dahil sa malalakas na pag-ulan doon. National Consciousness Month ipinagdiwang sa Olongapo City, mga residente pinaghahanda sa pagdating ng mga kalamidad. Sa detalye, matapos mapaulat na kumakalat na sa iba't ibang lugar sa bansa ang mga pekeng bigas na may halo umanong plastic galing China, mahigpit nang binabantayan ngayon ng National Food Authority sa Camarines Norte ang posibilidad na makapasok din ito sa lalawigan. Sa kabila naman nito, tiniyak ng NFA na mga bigas galing lamang sa Thailand at Vietnam ang inaangkat doon sa probinsya. May detalye si Alejandro Javier. Mahigpit na binabantayan ng pamunuan ng National Food Authority sa lalawigan ng Camarines Norte ang pagpasok ng mga iniaangkat na bigas galing sa ibang bansa. Tanging ang mga bansang Thailand at Vietnam umano ang may dagdag na supply sa lalawigan. Nabahala ang naturang tanggapan na baka lumusot ng mga pekeng bigas na galing sa China, kung saan naging pangunahing balita ito na isang Chinese trader and supplier. Madali naman nilang makilala mga bigas na ito sapagkat malaki pagkakaiba nito sa karaniwan. Sa paghawak pa lamang sa amoy at ugis at lumulutang ang mga butil nito kapag hinuhugasan. Samantala sa pahayag ni NFA Warehouse Supervisor Rudy Lozano, 38% lamang ang locations nila sa mga pamilihan dahil sa pagbaba ng commercial rice sa merkado na naging pagkalugi ng naturang tanggapan. Nagbigay naman ng mga precautionary measures ang NFA Camarines Norte, mariing pinag-iingat ang mga mamimili at maging mapanuri sa mga binibili nilang bigas sa mga pamilihan. Alejandro Javier, Eagle News. Nagkaranas ng brownout ang Malaybalay sa Bukidnon matapos bumigay ang ilang makina na nagsusuplay ng kuryente sa buong syudad. Hindi agad naayos sa mga nasirang makina dahil sa patuloy na buhos ng ulan sa Malaybalay City, kaya inabot din ito ng ilang oras. Alamin natin ang detalye mula kay Pepito Archanza. Nagkaroon ng matinding brownout ang buong lungsod ng Malaybalay City, Bukidnon. Nagsimula ang pagkawala ng kuryente bandang alas 7 ng gabi, Hunyo 1, 2015 sa buong lungsod. Sa ninasabing pagkawala ng kuryente ay ang pag-collapse ng double circuit pole structure ng Malaybalay Circuit 1 and 2 feeders ng Barangay Kasisang, Malaybalay City. Ito ay sanhi pa rin ng matinding pag-uulan at matinding hangin kaya lumambot ang foundation ng structure ng poste kaya ito ay bumigay at sumablay pa sa isang poste. Kaya pinagtulong-tulungan ito ng mga kawani ng Bukidnon Second Cooperative Conbusico na makumpuni ang nasabing structure sa likod ng patuloy na pag-ulan. Dahil sa nabalot ng kadiliman ng buong syudad, ang mga nagbibinta naman ng mga vendors ay nagtitiis lamang sa mga maliliit na mga lampara. Ang mga epektadong lugar, kagabi ay ang mga barangay ng Aglayang, Lagitas, San Jose, Kasisang, Sumpong, Kalasungay hanggang sa barangay Kanayan, Kibalabag at Manalog. Samantala, nagawa naman ang paraan ng mga kawani ng Bukidnon Second Cooperative Conbusico ang pagbabalik ng kuryente. Subalit nabalik ang kuryente nasa bandang mga alas 4 na ng umaga. Mula dito sa Malaybalay City, Bukidnon, Pepito Archanza, Eagle News. Nalubog sa tubig baha ang 10 bayan sa lalawigan ng Maguindanao matapos ang walang tigil na pag-ulan. Umabot naman sa 15,000 pamilya ang naapektuhan ng pagbaha na ngayon ay nananatili sa evacuation centers. Isa naman ang naitalang patay sa bayan ng Kabuntalan matapos mabagsakan ng puno ng nyog ang kanyang bahay. May report si Odessa Cruz.
10 bayan sa lalawigan ng Maguindanao ang lubog sa tubig baha dahil sa walang tigil na pag-ulan sanhi na rin ng bagyong Dodong. Sa opisyal na tala ng Autonomous Region in Muslim Mindanao Humanitarian Emergency Action and Response Team o ARMHEART, umabot na sa kabuuang 15,000 pamilya ang apektado ng pagbaha sa mga bayan ng Ampatuan, Datu Salibo, Sultan Sabarongis, Raja Buayan, Datu Abdullah Sangki, Sharif Saidona, Buluan, Manguda Datu, Pandag at Datu Paglas. Sa mga bayang ito, pinakaapektado ang bayan ng Sultan Sabarongis na sa kasalukuyan ay 5 barangay ang sinalanta ng flash floods dahil sa pag-apaw ng tubig mula sa Rio Grande de Mindanao, ang pangalawang pinakamalaking ilog sa bansa. Nasa 1,900 na ng mga pamilya ang inilikas at pansamantalang naninirahan sa mga evacuation centers mula sa bayang ito. Isa naman ang naitalang patay at kinilalang si Monera Salilagya, 29 na taong gulang mula sa bayan ng Kabuntalan matapos mabagsakan ng puno ng niyog ang kanyang tinitirang bahay sa kasagsagan ng bagyo sa lalawigan. Samantala, mula sa ulat ng Department of Education ARM, 23 pampublikong paaralan ang nagsuspinde ng klase at apektado ang kabuuang 8,100 mga estudyante nito. Sa datos pa rin ng ARMHEART, umabot sa 10 milyong piso ang naitalang kasiraan sa mga pananim gaya ng mais at palay, kasama na rito ang 253 hectares ng banana plantation sa bayan ng Datu Paglas. Ayon kay Office of Civil Defense ARM Acting Director Mirna Angot, nauna nang nagbigay ng relief items ang probinsya ng Maguindanao sa mga apektadong residente gaya ng mga food packs at malinis na tubig. Bukas, sisimula naman ng ARMHEART ang relief distribution at medical mission mula sa emergency funds ng regional government para sa mga apektadong bayan matapos humingi ng karagdagang tulong ang mga lokal na pamahalaan para sa mga nabahaang residente. Mula sa lalawigan ng Maguindanao, Odessa Cruz, Eagle News. Ilang landslide ang naitala sa lalawigan ng Mountain Province dahil sa malalakas na pag-ulan. Sa bayan ng Tadyan, natabunan ng gumuhong lupa ang isang bahagi ng Lubon Masla Road pero agad namang naisagawa ng mga otoridad ang clearing operations. Pinag-iingat naman ng mga motorista dahil sa posibleng pagkakaroon pa ng landslide at maputik at madulas na daan. Alamin natin ang detalye sa report ni Erwin Delio. Dahil sa madalas sa pag-ulan, lumambot ang lupa na siyang dahilan kaya nagkaroon ng landslide sa bahaging Lubon at Masla Road, bayan ng Tadyan, lalawigan ng Mountain Province. Dahil dito pinag-iingat ang mga motoristang nagdaraan sa nasabing lugar. Hindi lang landslide kundi madulas na daan ang sasalubong dahil sa putik, bunga ng pag-ulan. Kaagad namang isinagawa ang clearing operation upang huwag mantala ang mga estudyante na papasok sa paaralan at pagdadala ng mga produkto tulad ng gulay na dadalhin sa sentrong bayan ng Tadyan. Samantala, kinisaya naman ng mga kababayan natin sa nasabing lugar ang mabilis na aksyon ng lokal na pamahalaan sa tulong na rin ng mga barangay officials sa mabilis na pagresponde ukol dito. Mula dito sa Mountain Province, Erwin Delio, Eagle News. Nagsagawa ng motorcade sa Olongapo City kaugnay ng pagdiriwang ng National Consciousness Month 2015. Layon itong maihanda ang mga residente sa iba't ibang uri ng kalamidad na posibleng dumating sa kanilang lugar. May detalye si Raquel Santos. Matagumpay na naisagawa ang motorcade kaugnay ng pagdiriwang ng National Disaster Consciousness Month 2015 na may pangkahalatang tema na Pamilya at Pamayanang Handa Katuwang sa Pag-unlad ng Bansa. Pinangunahan ang parade na ito ng Olongapo Disaster Risk Reduction and Management Office o DRRMO sa ilalim ng pangangasiwa ni Officer Angelito Layog. Nilibot nito ang kabuuan ng syudad at tumaan dito sa loob ng SBMA. Ayon naman kay Chief Operation and Warning Division Jeffrey Lapid, sa buong buwan ng Hulyo ay maraming mga activities silang gagawin kaugnay na nasabing pagdiriwang sa layuning mapataas ang kabatiran ng publiko sa paghahanda at pagtugon sa mga sakunang posibleng dumating sa kanilang buhay. Sisimulan tayo mag-practice at mag-conduct ng mga series of drills hindi lamang sa mga eskwelahan, kundi sa mga business establishment and at the same time sa mga government facilities and private facilities kung saan dapat ito ay isagawa natin dahil sa tinatawag nating Big Bang in preparation at sa Big Bang. Nilokan ng nasabing aktibidad ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at ilang pribadong kumpanya gaya ng Bureau of Fire Protection, SBMA Fire Department, PNP National Office Services Vehicles, Olongapo City's Offices Services Vehicles, and 13 Barangay Emergency Responses Unit and Delegates, SBMA DRRMO, LED, PNRC, OZDC, SM Olongapo, Red Cross at Subic Water. Mula dito sa Olongapo City, kasama si Ronald Santiago, Raquel Santos, Eagle News. Ang iba pang balita mula sa iba't ibang lalawigan sa pagbabalik ng Agila Probinsya.
Maliit pa lang ako, feeling 6-footer na ako. Dahil mataas na ang mga goals ko. Kaya mula sa kinasanayan kong palaman, ngayon hanggang sa panluto, todo suporta si Mami sa paglaki ko. Salamat sa kanya at sa araw-araw na Star Margarine. Star na star ka na talaga, anak. Ikaw ang Star, Ma. Star Margarine, angat ka! Agila Balita, Lunes hanggang Biyernes, alas 12 ng tanghali hanggang 1:00 ng hapon. Nagsagawa ng oath-taking ceremony sa isang paaralan sa bayan ng Mariveles sa Bataan. Kasama sa mga nanumpa ang mga bagong opisyal ng Parents Teachers Association at mga class officers sa nasabing eskwelahan. May report si Larry Biscocho. Isinagawa sa Santo Niño Elementary School, Barangay Lower Biaan, bayan ng Mariveles, Bataan, ang oath-taking ceremony ng Parents Teachers Association o PTA na sinaksihan ng bagong talagang prinsipal na si Ms. Arlene Vallejos, si Barangay Captain Jerry Acosta, Dr. Marmel E. Lopez, Chairman ng Committee on Education dito sa bayan ng Mariveles, Bataan, at ang mga magulang ng mga mag-aaral. Nanumpa kay Dr. Marmel E. Lopez ang General Parents Teachers Association at ipinaalala niya rito na bagamat walang sweldo ang maging officer ng PTA ay dapat magkaroon ng sakripisyo ang mga paggawa, lalo na sa kapakanan ng mga mag-aaral. Nanumpa rin ang mga batang mag-aaral para naman sa kanilang classroom officer. Pangingisda naman ang pangunahing hanap buhay ng mga taga Santo Niño, Barangay Lower Biaan, at pagpanahon ng malakas ang hangin at malalaki ang alon sa dagat ay hirap silang pumalaot at ito naman ang panahong nagtatanim sila ng mga gulay upang makatawid sa pang-araw-araw na pamumuhay. Mula dito sa Bataan, Larry Biscocho, Eagle News. Matapos si Bakin sa Liberal Party, si Camarines Norte Governor Edgardo Taliado bilang leader ng partido sa lalawigan, maraming opisyal at miyembro ng LP sa probinsya ang nagsumite ng indefinite leave. May report si Richard Cecilio. Tuluyan ang nagsumite ng pansamantalang pagliban o indefinite leave of absence ang nakararaming mga opisyal at membro ng Partido Liberal sa lalawigan ng Camarines Norte. Ito ay pagkatapos na alisin ng national leadership si Gobernador Edgardo Taliado bilang provincial chairman ng partido. Nagsagawa ng consultative assembly ang mga opisyales sa probinsya na nagresulta sa pagsusumite ng isang sulat para kay Pangulong Benigno Aquino III bilang leader ng liberal sa bansa. Laman ng sulat ang mga hinaing ng mga opisyales at membro nito, pati na rin ang hindi pagkilala kay Mayor Tito Sarion ng Daet bilang bagong provincial chairman ng partido. Una nang idineklarang persona non grata ng mga ito si Sarion, bunsod umano ng walang katapatan sa partido. Binigyan din rin nila ang mga mabubuting nagawa ni Taliado para sa partido kaya hindi umano marapat na alisin ito. Umabot sa mahigit 500 mga kasapi ng Partido Liberal ang dumalo sa konsultasyon kasama ang vice-gobernador, mga board member ng probinsya at 7 alkalde mula sa 12 bayan ng lalawigan. Kumpleto rin ang mga vice-alkalde, kagawad ng bayan, punong barangay at mga barangay kagawad na pawang miyembro ng partido. Naniniwala ang mga ito na mababaligtad ang kapasyahan ng national leadership ng liberal at maibabalik si Taliado bilang provincial chairman ng partido. Mula sa Bicol Region, Richard Cecilio, Eagle News. Matapos maantala sa wakas, matatapos na rin ang ginagawang road widening sa bayan ng Pilar sa lalawigan ng Bataan. May report si Jane Domingo. Halos matatapos na ang ginagawang daan na isa lamang ito sa mga project ng gobyerno dito sa Bataan. Ang pagkakaroon ng widening sa daan ng Governor J.J. Linao Road Pilar sa Bataan ay para makatulong sa mga motoristang nagdaraan at sa mga mamamayan dito sa bayan ng Pilar. May iwasan ang pagsisikip ng trapiko dulot ng masikip na daan. Inumpisahan ang proyektong ito noong February 24, 2015 at ang target date na matapos ito ay May 2015. Subalit, pansamantalang itinitigil muna ang paggawa dahil sa pending approval pa ng permit sa pagpuputol ng puno sa opisina ng Senro. Ngunit patuloy na inaasahan ng mga residente dito na matatapos na ito bago pumasok ang tag-ulan. Jane Domingo, Eagle News. Nasunog ang isang bahay sa Olongapo City, pero ayon sa Bureau of Fire Protection, may posibilidad na sinadya ang sunog batay na rin sa kanilang investigasyon. Nagbabalik si Raquel Santos.
Tinatayang ang suspect sa pagsunog ng kanilang sariling bahay ay ang mismong anak na may-ari ng bahay na si Michael Gonzales. Dito sa barangay Santa Rita, lungsod ng Olongapo City ay halos matupok ang buong bahay. Ayon kay Senior Fire Officer 2 Reynaldo Montes, ang pinagmula ng sunog ay sa kwarto ng anak at kapansin-pansin sa pag-iimbestiga ay wala na ang mga gamit nito sa silid. Kaya di umanay ayon sa otoridad, posibleng sinadya ang sunog. Lagi din kasing di umanong inirereklamo ng mga kapitbahay ang laging pagsusunog ng suspect na si Michael Gonzales sa paligid ng kanilang bahay. Itinatayang may 260,000 pesos ang halaga ng pinsala at hanggang sa kasalukuyan ay pinaghahanap ng mga otoridad ang suspect upang maimbestigahan. Wala namang naiulat na nasaktan sa insidente. Mula dito sa Olongapo City, kasama si Ronald Santiago, Rakan Santos, Eagle News. Walang buhay na matagpuan ang isang lalaki sa kanyang bahay sa Orani, Bataan. Nagtamo ng hampas sa ulo, mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan at sunog sa leeg pati na kalamnan na dulot ng stun gun. May report si Jean Rodrigo. Natagpuang walang buhay si Vicente Virgines, 70 years old, sa loob ng kanyang tirahan sa Barangay Bayan, Orani, Bataan. Ang biktima nagtamo ng hampas sa ulo, mga sugat sa iba't ibang parte ng katawan at sunog sa leeg, pati na sa kalamnan dulot ng stun gun sang. Ayon sa kamag-anak ng biktima, wala silang alam na kaaway kaya labis nilang ikinagulat ang pangyayari. Sa kasalukuyan ay inaalam pa ng mga otoridad ang motibo sa krimen pati na rin sa kung sino ang may kagagawan nito. Jean Rodrigo, Eagle News. Isang kumpirmadong patay at 3 ang sugatan matapos banggain ng isang van ang sinasakyan nilang jeep habang nakaparada sa bayan ng San Francisco sa lalawigan ng Quezon. Critical naman ang kondisyon ng driver ng van na isinugod din sa ospital. May report si Rico Obana. Isa ang patay at 3 ang sugatan ng banggain ng puting van ng jeep na nakaparada sa bahagi ng National Road sa Sitio Taingon, Barangay Kawayan 1 dito sa bayan ng San Francisco, Quezon. Hindi na umabot ng buhay sa pagamutan ang sakay ng puting van na si Ginoong Arturo Andal, 50 anyos, may asawa at residente ng Barangay Santa Lucia, Dolores, Quezon. Kritikal naman ang kalagay ng driver ng van na si Dennis Anyoso, 36 anyos, may asawa at naninirahan sa nasabi ring barangay ng Dolores, Quezon na ngayon ay nasa Quezon Medical Center sa Lucena City at nahaharap sa kasong reckless imprudence resulting to homicide, physical injuries, and damage to property. Sugatan ng isa pang binatilyo na nakilalang si Genesis Romulo, 17 anyos, na sakay din ng nasabing van. Nagtamo rin ng ilang mga sugat sa katawan si Randy Garcia na taga-Ilayang Tayuman, San Francisco, Quezon, na nakaupo sa driver seat ng nakaparadang jeep nang ito ay banggain. Ayon sa investigasyon ng San Francisco PNP, habang mabilis na tumatakbo ang nasabing van sa bahagi ng nabanggit na National Road, ay nagpapalit ng tsinelas ang driver na nagresulta ng aksidente. Mula po dito sa bayan ng San Francisco, Quezon, kasama sina Val de los Reyes at Joel Sanao, ako si Rico Obana, Eagle News. Ang iba pang balita mula sa iba't ibang lalawigan sa pagbabalik na Agila Probinsya. Samahan niyo kami na tuklasin ang makasaysayan, Bugo City. Yung makikita natin doon, yung maganda nating coral cover. Takot na ako. Sabi ko, baka ano na nangyari sa anak ko. At naniniwala ako sa pinakita po ng Bugo. Marami po kaming ehemplo, marami po kaming lessons na matututunan para sa Metro Manila. 10-4 para sa Pilipino. Agila Balita, Lunes hanggang Biyernes, alas 12 ng tanghali hanggang 1:00 ng hapon. Alamin natin ang iba pang balita sa probinsya sa Provincial Roundup ni Raymer Caral. Sa iba pa nating balita sa lalawigan. Unahin natin ang Zamboanga del Norte. Nagsagawa ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Council ng 2 araw na seminar and practice drilling for tsunami and earthquake sa lahat ng barangay sa bayan ng Leon, P. Postigo kasamang ilang paaralan. Sa lahat ng barangay sa bayan ng Leon, P. Postigo kasamang ilang paaralan. Ayon kay Bostillo ng PDRRMC, hindi lamang ito sa bayan ng Leon, P. Postigo, kundi sasagawa rin ito sa lahat ng bayan dito sa probinsya ng Zamboanga del Norte. Layunin ng naturang aktibidad na may handa ang mga residente
sa hindi inaasahang malaking trahedya katulad ng paglindol. At dahil maraming lugar o bayan sa probinsya ng Zamboanga del Norte ay malapit sa tabing dagat, kaya hindi posibleng matamaan ito ng tsunami. Isunod natin ang lalawigan ng Samar. Isinagawa ng DepEd Division of Samar, Western Samar, ang orientation workshop on early grades language, multiliteracy and numeracy programs ng DepEd sa Samar. Dinaluhan ito ng 16 na supervisor at 6 na punong guro ng elementarya ng sangay ng Samar na may kasanayan sa paggamit ng computer. Ang layunin ng nabanggit na orientation workshop ay ang mga sumusunod: capacitate the K3 teachers and school heads on the domains across learning areas at update on early grades education, its teaching strategies in literacy and numeracy, and enhance them with the knowledge of the revised Philippine IRI, and enhance them with the knowledge of the revised Philippine IRI. At sa lalawigan ng Benguet, ipinagdiriwang ng Benguet State University sa linggong ito ang kanilang 99 founding anniversary. Bahagi ng kanilang pagdiriwang ay ang mga exhibit ng mga sariling gawa at imbensyon ng mga estudyante sa naturang paaralan. Isa na dito ang gawa ng mga agricultural engineering students, ang tub-type chicken feather plucker o makinang mabilis gamitin para sa mga ibinibentang dressed chicken, at marami pang iba na imbensyon na magagamit sa agrikultura. At yan ang Provincial Roundup. Ako si Ray Mercaral. Isang power forum ang ginawa sa lalawigan ng Occidental Mindoro upang bigyan ng solusyon ang problema sa supply ng kuryente. Pinangunahan ito ni Energy Secretary Jericho Petilla na siyang nagsilbing panauhing pandangal sa nasabing power forum. May report si Daryl Manaloto. Guest of Honor si Department of Energy Secretary Carlos Jericho L. Petilla sa isinagawang power forum sa San Jose Gymnasium, San Jose, Occidental Mindoro. Ang tema ng naturang forum ay Mitigation Power Supply Problems of OMECO. Ang OMECO ay ang Occidental Mindoro Electric Cooperative na siya nagsusupply ng kuryente sa buong probinsya. Nakaranas nitong nakaraang buwan ng panay na pag-brownout ang buong probinsya. Ang power forum ay dinaluhan din ng gobernador na si Mario Jean Mendiola, Congresswoman Josephine Arsato, NPC representatives, OMECO Board of Directors, MSEAC ng iba't ibang bayan ng Occidental Mindoro at iba pang OMECO members. Daryl Manaloto, Eagle News. Kinwestiyon ngayon ng Armed Forces of the Philippines ang recruitment ng mga tao para maging miyembro ng isang armed forces sa lalawigan ng Zamboanga, Sibugay. Wala manong permiso sa hubong sandataan ng Pilipinas ang nasabing recruitment kung saan tumatanggap ang mga miyembro ng 150 pesos bilang paunang bayad sa kanila. Ayon sa AFP, maituturing na isang illegal ang naturang recruitment na kanila nang iniimbestigahan ngayon kung sino ang nagpasimula. May detalye si Jen Alicante. Ang malaganap na recruitment para sa isang armed forces na tinatawag na Royal Armed Forces National Liberation Front Southern Philippines ay kinukwestiyon ng mga nakarinig kung ito ba ay lehitimo at pinapayagan ng pamahalaan. Napag-alaman ng Net25 na may lumalaganap na recruitment at ito ay tumatanggap ng kanilang miyembro sa halagang 150 pesos bilang paunang bayad o membership fee. Ayon sa source, nagbabayad ang bawat miyembro ng halagang 50 pesos sa bawat pagpupulong na kanilang isinasagawa. Aniya, maaaring ipasok na miyembro ng nasabing hukbong pansandatahan ang kaanib ng pamilya kahit na wala ang tao o nakatira sa ibang lugar sa paraang ang pag-anib nito ay babayaran ng kapamilya. Ayon pa sa source, may ipinangakong livelihood program ang nasabing hukbong pansandatahan sa bawat miyembro nito. Sinabi pa niya na may itinatakdang kautungkulan sa hukbo ang bawat umaanib at ang mga katungkulan ay iba't ibang ranggo katulad ng major kagaya na makikita sa larawan. Aniya, ang umaanib ay kinukuha na ng larawan at binibigyan ng kanilang ID. Makikita na lang umano nila sa kanilang ID na naka-uniforme na sila ng pansundalo, may ranggo na kaagad sila. Dahil dito, ipinahayag ni Police Superintendent Jose Bayani Algucela na nararapat na magpulong ang Provincial Peace and Order Council at dapat umano itong daluhan ng lahat ng alkalde sa probinsyang ito upang magkasundo sa anumang nararapat na gawing resolusyon upang magkaroon ng sapat na batas para mapahinto ang anumang uri ng pangre-recruit ng anumang organisasyon na hindi lehitimo at kaduda-duda, lalo na kung ito ay hukbong pansandatahan na hindi kinikilala ng gobyerno ng Pilipinas. Aniya, ang kapulisan ay handang ipatupad ang anumang batas ng tao, ngunit hindi umano sila makapanghuhuli kung walang matibay na panghahawakan o batayan para nila hulihin ang sinuman.
Dagdag pa ni Gusela, maraming pagkakataon na kailangan ang pagkakaisa ng mga leader ng lokal na pamahalaan at huwag nawaan niyang maging hadlang ang kanilang political interest sa anumang usaping nararapat na malunasan upang mapanatili ang kapayapaan dito sa probinsya. Mula dito sa Zamboanga, Sibugay, Jan Aricante, Eagle News. Iba't ibang aktibidad ang isinasagawa ngayon sa lalawigan ng Davao Oriental kaugnay ng kanilang pagdiriwang para sa kanilang 40th founding anniversary. Mga booth na may iba't ibang display, tinarayo ng mga turista at bakasyonista, produktong agrikultura at tampok sa nasabing pagdiriwang. Mareport si Louie Manabat. Dinarayo ngayon ng ika-48 founding anniversary ng Davao Oriental. Isang linggo ring dinaraos ang tinatawag na Ina5 na kung saan ay naidi-display at binebenta ang mga pangunahing produkto ng 11 bayan sa probinsya. Bawat isa ay may kanya-kanyang booth na pwedeng pagpilian ng mga dumarayo at ng mismong residente sa lugar. Ang Ina5 ay ginagawa taon-taon para sa pagsuporta ng mga produktong pang-agrikultura sa bawat bayan sa pangunguna ni Governor Corazon Malañaon. Samantala, idinaos din iba't ibang aktibidades sa buong syudad ng Mati bilang sentro ng probinsya. John Louie Manabat, Eagle News. Iyan ang mga balitang tinutukan ng ating mga Agila correspondent mula sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes sa ganap na alas 11:30 ng umaga. Ako po si Madeline Villar, ang inyong naging tagapaghatid balita. Susunod na ang Agila Balita kasama si former Congressman Angelo Palmones. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kamusta po? Ako po si Christine Delangin ng Geneva, Switzerland at kayo po ay nanonood ng Net25. Testing drugs in the laboratory. Here, animal protection and research clash. German biotechnologist Uwe Max is looking for an alternative to animal testing. He's experimenting with artificial organs in chip card format. Will this bring new prospects for the future of ethical medical research? Tomorrow Today. The Audi Q7 with less weight and all-wheel steering. The new generation is efficient and agile. The Porsche Panamera Turbo. How much sports car lurks in this luxury sedan?